Hello guys! Nandito ako ngayon sa Pilipinas, dito sa tapat ng bahay namin, Riverside. Magkakat tayo ngayon ng salmon, galing pa ito ng Atlantic Ocean. So shoutout nga pala sa ating sponsor na nagbigay ng salmon na ito, Maricel Consignation ng Malabon City. Sa mga naghahanap ng salmon, puntahan nyo lang si Maricel Consignation. So guys, maraming nagtatanong sa akin nung nasa Italy ako kung bakit nga daw yung mga salmon na kinakata nila dito nawawasak. So i-review natin, titignan natin kung ano nga ba yung mga dapat at hindi dapat gawin. Kaya sa video na ito, magkakat tayo ng salmon. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga dahilan, okay? So dumating ito frozen. So actually 100% na toad na siya. Okay, so ikakat na natin. Pisa na natin sa ulo. Balik rin natin. Ulo, pansigang. Itabi natin guys kasi hindi pa nila natitikman yung salmon dito. Yun na, nagbibitak-bitak na nga. So siguro, normal na yung ganito. Guys, siya nga pala, hindi ko na siya kinaliskisan kasi kapag kinaliskisan ko kasi mabubugbog lalo. Kaya nasa isip ko na yun nung una. Okay na natin ang kutsara. Yan. So mga scrap dito natin lagay. Okay. Dandahanin ko lang guys kasi baka mabugbog, lalo mabugbog. Ayan o. Ayurin ulit natin, sayang, mahal pa naman ang presyo na ito. Tabi muna natin itong isa. Puntasan natin dito. Tanggalan natin ng tinik. May nabili akong tweezer kanina. Subukan natin kung okay. Wala kasi akong dala. Naku, hindi makabunot. Wasak na siya oh. So kapag gawin na natin sashimi ito, hindi na maganda. Tanggalan natin yung balat. Sagad na natin. Medyo maiksi yung ating kutsilyo. Bago natin patong. Ito muna. Standby muna natin. Tanggalan din natin ang tinik to. Dahil maiksi yung ating knife, cut na natin ng ganito.
Hop! Ganda ng kulay. So, ikat na natin pang sashimi. Nawawasak talaga siya, guys. Normal lang. Guys, wala naman ako nakikitang problema sa part ng mga salmon. Okay naman siyang ikat. So, siguro i-recommend ko sa inyo na ikat nyo siya ng medyo frozen pa siya. Alam nyo na yung ibig ko sabihin, maraming gumagawa na ito. Para hindi siya mawasak, para buo pa rin yung kanyang laman. So, yun ang i-recommend ko sa inyo. Ikat nyo siya ng medyo frozen pa. Masyado na kasing malambot, kaya lalo na kapag yung knife mo ay mapurol, talagang mawawasak siya. So, kailangan natin ng knife ng napakatalim para hindi mawawasak-wasak yung kanyang laman. Okay? So, in-slice ko na lahat, guys. Puro sashimi na lang yung ginawa ko kasi papamigay natin sa mga iba dyan. At yung mga natitira, guys, yung ulo ipapasigang ko na lang. Tapos yung mga trimmings, gagawin ko siguro itong sisig salmon. Okay? So yun lang, guys. Salamat po sa inyong panonood. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod kong video sa Italy naman. Guys, ginabi na tayo. Ito na yung ating mga kinat na pang sashimi. Ayan o. Nilagay ko na sa plastic container. Ito na, guys. Okay, tara, huwi na tayo.